Today, tuturuan ko kayo paano gamitin ang pre-AC pang rip ng CD. Una muna pumunta tayo sa ating Microsoft Edge at i-search natin ang pre-AC sa official niya na page. Pero bago yan, i-on ko muna yung aking keyboard. At yan, na-on ko na. Tapos, search pre-AC. Ang unang lumabas na welcome to the pre-AC project, yan ang legit na website. Tapos, bago nyo i-install yung pre-AC, kailangan muna natin malaman kung 64-bit or 32-bit ang inyong gamit na netbook, laptop, or PC. Paano malaman? Kailangan natin pumunta sa Windows, click in Settings, System, About, tapos scroll down ng konti. Makikita nyo dyan sa baba sa device specifications. Yan, 64-bit yung sa akin. Yan, 64-bit na pre-AC yung gagamitin ko. Exit na. Tapos kapag natapos yun na, punta tayo sa kaliwa sa downloads sa pre-AC 1.1.7. Hanapin nyo yung nakasip aking 64-bit. Tapos i-download. Tapos mo download, papupunta yan sa downloads. Punta tayo sa downloads. Tapos yung ma-install, gagawa tayo ng shortcut. Pero bago yan, kailangan muna nating unsip. Pero kahit wala kayong sisip, ma-unsip nyo to. Pero kung may sisip kayo, right click muna, then sisip, extract here. Pero sa akin, extract all lang. Tapos hanapin nyo yung folder na extract. Hanapin nyo yung pre-AC, then i-minimize nyo muna. Right click, left click, right click, then create shortcut. Drag and drop sa labas ng screen sa may bakante. Tapos yung mga gaba yan, minimize mo, exit na. Right click, open yung settings na kailangan para makarip tayo ng MP3. Bali sa select encoder ang original settings ay block encoder version 1.1.4.2. Hanapin yung lim MP3 encoder. Tapos yung dilaw na settings, configure selected encoder, or yung settings, configure the selected audio encoder. Pwede din yan, pero yung gagamitin ko yung unang video. Yan ang settings na nagawa ko. Balik natin ang original sa BBR. Yan ang original ay ng qualities. BBR quality ay sa gitna. At tapos set quality sa gitna din. Bali ang original niyan use preset ay medium. Sa akin, kailangan natin pilitan ng custom settings para mapalitan natin yung settings ng perfect na
kbps na MP3. CBR. Yun, balik natin. Tapos lagay sa 30 kbps. Yan. Ang original. Sa gitna yan. Tapos balik natin sa 0 or better. Then click OK. Tapos ilagay natin yung CD na original sa ating CD-ROM para maumpisa na natin mag CD rip. Pero bago yan, i-check nyo muna ang inyong CD kung tama ang artist at saka title. Pag lumabas na, check nyo yung una at huling title ng kanta kung parehas. Kung hindi, mamaya ko na sasabihin. Hindi perfect yung gawa ko nito. Mamaya ko na sasabihin kung bakit. Click OK. Kapag hindi kita ang tama, yan, pindutin nyo yan yung globe na may search. Tapos magagawa yan, click na natin ang yung makaumpisa na tayo ng CD rip. Tama yung pop tsaka do your thing. Kaya pwede na tayo magsimula ng CD rip. Punta tayo dito sa select the encoding process para umpisa na natin. Huwag dito sa kabila kasi dyan i-convert yung kanta. Apollo's list encoder, Maplaki easy, lame MP3 encoder, dyan yung wave, yan Microsoft. Katayin natin yan, select the encoding process, start the encoding process. At pagkatapos natin dito na forward ko, bali umpisa siya mga 90 minutes, forward ko na.
Ayan nga, at do your thing na lang natira, isa na lang. Alam kung minsan dito perfect, pero okay lang yan. Makita ko sa'yo mamaya kung bakit. May error yan eh. Errors. Okay. At kung gusto nyo may album art ang inyong MP3s, kailangan nyo munang mag-download ng album art sa Discogs. Online man or offline, ituturo ko sa'yo. I-install natin ng MP3 tag. Yung saan mahanap yung folder sa C, Friends, Music. Yan. Local. Yung Friends, yung pangalan ko ng netbook ko. Music. Tapos, yan na. Saka, hanapin nyo yung album ng CD. Kayo lang nakakaalam yan. Sa akin, Insync Celebrity. Yan. Yeah. Yan, do your thing. Nandyan pa rin kahit may error. Tapos, i-install na natin yung MP3 tag. Punta tayo sa browser natin na Microsoft Edge. Ito natin. Microsoft Edge. Search ang MP3 tag. Maglagay ulit tayo ng bagong new tab. Search MP3 tag download. At kung anong unang lumabas, yun ang website. MP3 tag download. Hanapin nyo inyong Windows 64-bit Windows or 32-bit Windows. Sa akin 64-bit Windows, yan ang i-click ko. Pagkatapos nyo download, punta na tayo sa downloads. At yan na, pag na-install nyo na, yan na ang lalabas MP3 tag. Right click, open. Yan ang last na activity ko nga. Matapos highlight, then right click, then remove. Kung paano tayo makakapunta sa folder ng aking mamaya ituro ko kung paano maglagay ng kanta. Highlight, drag and drop. Tapos mag-drag and drop. Okay na yan. Pero kung isa lang inyong i-install na kanta, pwede rin. Yan. Drag and drop. Yan, di ba isa lang? Pero kung mga tatlo lang maganda sa album, o tatlo yung gusto niyo sa album, pwede din. I-highlight lang nyo ulit yung mga kanta na napili nyo bago i-burn. Mas maganda. Pero kung lahat pinili nyo, i-control nyo. Then click ang kanta na gusto nyo. Then drop. Akin kasi sunod ang example ko. Right click and remove. Pero tayo, pakita ko sa inyo yung folder na easy na direct to the point na mapuntahan ng ating pretty easy. Click open. Set ko muna. Click open.
Wala. Yan. Diba? Di ka na mahirapan. Di ka na mahirapan na maghanap. Tapos, paano natin malagay ang kanta ng unang hirap-hirap? Click. Click din. Drag and drop. Wala. Yan. Kumpleto na ang 15 tracks ng Insect Celebrity. Para malagay na natin ng album art, pupunta tayo sa i-highlight muna natin. Then, directory. Yung album art na may CD. Right click. Album art. Pero wala pa akong na-download. Kaya punta tayo sa Discogs. Sa Microsoft Edge. Go ulit tayo ng new tab. Search Discogs. Enter. Yung unang lumabas yan ang bubuksan natin. Tapos natin mabuksan, hanapin natin yung CD na code ng CD yung sa likod. Pero kung wala kayong mahanap, ang isang madaling idea ay kung CD ang Japan Press ay alam nyo yung Japan Press, search nyo lang yung artist at album, tapos view all results, hanapin nyo yung may lagay na Japan na album art. Yan, hanap ko na yung album art nyan ng GP Japan. Yan, right click, save image. Saan yung mapupunta? Dito sa downloads, kasi nag-highlight niya sa downloads, doon yung mapupunta. Katapos natin ma-download, minimize, ulitin natin, exit, punta sa directory sa may album art na may CD, right click, add cover, downloads, click, left click, open, tapos hanapin yung diskette or save, then click save. Yan, waiting to view 1 of 15. Okay na. Silent ko lang para iwas copyright. Then play natin si player. Wala. Album art na. Kung sa offline naman, kailangan nyo lang mag-download ulit sa Discogs ng di nyo na pala guys, kailangan ulitin ulit. Pero dito inulit ko lang ang download. Wala pala, pasensya na. Right click, copy, hanapin sa music kung saan naka-download, naka-save ang inyong album at makanta. Left click, double click, left click, right click, paste, rename, folder.jpg or jpg. Tapos ipapakita ko sa inyo na natapos ko na ginawa yung proof ko na gumagana yung mga album art kahit offline. Tara, punta na tayo sa aking cellphone. Tara na guys. Bali, nandito na tayo guys sa aking netbook. Patapos nyong rip yung CD, tapos may album art na, kailangan nyong i-copy paste yung mga album sa inyong CP. Tapos yung copy,
transfer nyo sa inyong CP ay pakita ko sa inyo yung mga gawa ko na mga kanta na may JPEG. Dito sa music. Ito, tulad nito. A1, Here We Come. Diba may album art na? Yan, JPG. Same lang sila yan ng JPEG. Ito, Bini. JPEG na. Dalitan ko na kasi. Ito, JPG. JPEG. Okay. Kung may tanong kayo sa aking tutorial, kung nakukulangan kayo, pwede kayo mag-request na magpagawa sa akin ng video na paano mag-transfer ng mga kanta galing sa PC, netbook, or laptop na pagkatapos ng rip. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa akin videos about tutorial, vlog, and unboxing. God bless!